puno na may kumakatas na biyaya. Ang malagatas na puting dagta ay may mainang palang pakinabang. Para saan kaya? Isang ektarya kaya kang bigyan ng 9 million. Pambihirang ginto na hindi na minimina. Pero sigurado kayong may makukuha. This is the only commodity that will give you every week, every month na income. At makikita sa ekta-ektaryang lupa. We have a total of almost 220,000 hectares dito sa Pilipinas. 99% nandito sa Mindanao. Ginto pero kulay puti. Tinatawag namin dito yan na white gold. Saan yan? Ang 26 anyos na si Jamiel o Jam, bagong salta raw dito sa Mindanao, tubong Bicol talaga siya. At ang kanyang pinagkakakitaan, ginto. Ang kinalakhan kong trabahong pangunahing hanap buhay sa aming probinsya ay pagmimina ng ginto. Kapag ka siniswerte sa loob ng isang linggo ay kumikita kami ng 7,000. Taong 2021, nung tuluyan daw siyang manirahan dito sa Zamboanga, Sibugay. At mula sa pagmimina ng ginto, lumipat na siya sa pangunguha nitong itinuturing nilang white gold. Ganun ba kalaki talaga ang halaga niyan? Ang kanina pa natin binabanggit na white gold, dito nakukuha sa katawan ng punong ito, ang rubber tree, kung saan ang dagta nito ginagamit para gumawa ng goma o rubber. Paano nga malapinturang tumatagas sa puno nagiging goma? Si Jamiel, pakikitaan daw tayo. Sa isang araw, nakakailibo tayo ng mga 100 hanggang 2 kapunuan ng goma. Nagagawa nila ito gamit ang bakal na ito. Importanteng ito ang gamitin para hindi maabuso ang puno. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang proseso kung paano mag-extract ng dagta. So ang pagka-V-shape ng bakal na ito ay itatama mo lang sa balat na ganyan. Yan ang puprotekta sa katawan ng puno na paganyan. Hindi lang daw sa pagiging barbero kailangan na mag-aang ang mga kamay. Sa pagra-rubber farming din. Inaalis mo lang or ino-open mo lang yung latex vessels kung saan nanggagaling yung latex natin. We have to monitor in a month, ang kailangan lang nilang maubos ay 1 inch. Kapag nasugatan ang balat ng puno, mabilis nang tatagas ang dagta o rubber latex na siyang sasaluhin nila. Babalikan nila para mag-conduct naman sila ng application ng concentrate o yung acid natin. Itatabi ang mga nabuo nilang rubber latex sa lugar na hindi mababasa ng tubig ulan. Hanggang dumating na ang mga buyer. 75% na produksyon ng goma ay para sa mga gulong ng sasakyan. Ginagamit din ito sa bola, sapatos, tsinelas, medical gloves, condoms at kung ano-ano pa. Very useful. Dami mo alam, Kuya Kim. Yung isang ektarya kaya kang bigyan. Pambihirang ginto na hindi na minimina. Pero sigurado kayong may makukuha. Bakit nga ba mas pinili ni Jam ang goma kaysa sa ginto? Ganun ba kalaki ang kitaan dito? Ang unang taon ko dito, napansin ko ang mga rubber farmer. Kinarir ko na rin ang ganitong hanap buhay. Ang bentahan daw ng goma hindi kaagad milyones, kundi 52 to 62 pesos lang kada kilo. At nasa 5,000 kada buwan. Kung ikukumpara ko ang aking dating hanap buhay sa probinsya ng Bicol, marami ring struggle sa pagmimina ng ginto. Delikado ang ganyang hanap buhay dahil hindi mo masasabi ang aksidente. Mas pinapahalaga na raw kasi ni Jam ang kaligtasan ngayon. Dahil isa na siyang ama. Ang lupaing ito ay pag-aari ng lola ng aking asawa. At huwag niya raw isipin na ginto na, naging goma pa. Dahil ang pinakapambawi raw nila sa ganitong hanap buhay. Seguridad na kikitain, stable at hindi tsambahan. Sa ilang taon ni Jam sa probinsya, naisipan din niya gumawa ng content para maipakita ang wonders of goma. Kailangan lang matyaga ka, matiisin at hindi maarte para mayroon tayong kikitain pagdating ng katapusan. Ang madalas makita sa vlogs niya, ang kasama niyang rubber farmer na si Tatay Erin. 81 years na ko, nananggot ko 50 years na. Bisan kasamad-samad ko, tuod lang kay makakaon na ako pamilya. Ang challenge nga lang daw niya sa trabahong ito, ang amoy nito na may tutulad daw sa dumi ng tao. Excuse me po, safe ba naman yan para sa mga rubber farmer? Yung fresh
fresh na latex na hina-harvest ni toppers natin, walang amoy yun. Nagkakaroon lang yun ng amoy dahil nilalagyan na natin ng concentrate, formic acid. Kailangan lang talaga meron silang face mask kapag ililipat nila kasi siyempre iba yung amoy ng formic acid. Hindi lahat ng ginto nakatago sa mga minahan na para makuha ay kailangan magbuwis buhay. Yung iba baka nariyan lang sa tabi-tabi o sa labas ng inyong bahay. Dami mong alam, Kuya Kim!